Yan. Okay. Ang nakalagay po dun sa SEC advisory, ito, Spotify, okay? Spotify is not registered as a corporation or partnership and operates without the necessary license and or authority to solicit. Okay, ulitin ko ha. Spotify is not registered as a corporation or partnership and operates without the necessary license and or authority to solicit. Okay, yun ang sabi no ng SEC doon sa advisory nila. Okay. Actually, parang ano in-inform lang yung mga members natin no? In-inform lang tayo. Okay. Una sa lahat, no? Hindi po tayo corporation, 'di ba? Yan naman ang lagi kong sinasabi sa inyo from the start. Okay? Hindi po tayo corporation, hindi tayo company, hindi po ito partnership. Ano ba itong platform ko? Ang Spotify po ay community. Okay. Uulitin ko, hindi tayo corporation, hindi tayo company, hindi tayo partnership, tayo po ay community. Kaya nga Spotify community. Okay. At ang community, hindi po required kumuha ng mga legalities. Okay, hindi tayo required kumuha ng SEC registration. Hindi naman nga tayo company, hindi nga tayo corporation. Okay. Pero meron po tayong DTI permit. Okay. Alam ko yung mga iba nating mga members, meron silang copy niyan at pwede nyo pong i-confirm yan sa DTI. Guys, no, doon pa lang, no? Sabi niya, okay, is not registered as a corporation or partnership and operates without the necessary license and or authority to solicit. Hindi naman tayo nagsosolicit eh. Hindi naman ito investment, ha? Para sa mga bago po nating attendees dyan, hindi po ito investment. Baka kala nyo, katulad po ito ng ibang company or ibang platform na nasalihan nyo, na iasa nyo po yung pera nyo sa akin or sa may-ari. No? Hindi po ito ganon. Tayo po ay task-based platform na ang ino-offer ay streaming services. No? Ito siya ha. Nakalagay sa ating DTI permit, guys. Babasahin ko para po sa inyo. Alam ko yung iba may mga copy na nito ng ating DTI. Ito, Spotify online streaming services. Okay, ulitin ko. Spotify online streaming services. Okay. Yun ang name ng ating platform dun sa permit natin sa DTI. Okay. Meron tayong DTI permit. At hindi tayo required kumuha ng SEC registration. Sila na nagsabi. Okay? No? It's not registered as a corporation and partnership. Di ba? Parang ano tayo, inabisuhan lang tayo or in-inform lang tayo eh. Okay, ngayon, ang possible na pwedeng mangyari, okay, ang possible na pwedeng gawin ng SEC, ayan, ay, okay, di ba? Hindi tayo investment guys ha. Walang investment dito, no? At ulitin ko, task-based platform tayo na ang ino-offer natin streaming services. Ngayon, ang possible na pwedeng mangyari, no? Ang possible na pwedeng gawin ng SEC ay ipasara yung mga office natin. Okay. So, once na nangyari yon, kapag po nangyari yon, syempre, i-close po natin yan. Di ba? Pero, mananatili pa rin tayo. No? Sa DTI permit natin, ang nakalagay is Spotify online streaming services. Online naman talaga tayo eh. Lahat ng transactions natin online eh. Di ba? Nung una, okay, pinromote ko si Spotify through FB ads lang naman eh. Okay? Nagko-conduct tayo ng Zoom online. Di ba? Deposit online. Naggagawa kayo ng task online. Di ba? Gamit ang yung cellphone, laptop, tablet, computers. Okay? Ano pa? Nagmi-meeting tayo online. Okay, mga withdrawal ninyo, sinesend online. Okay. Kung mawalan man tayo ng office, ipasara yung office natin, mananatili pa rin tayo sa online. Okay, hindi po tayo titigil, no? Magpapatuloy po tayo, hindi naman tayo mapipigilan ng ano ng SEC eh. Di ba? Marahil yun ang pwede nila magawa sa atin, no? Mapasara yung mga office natin. Eh bakit ba tayo nagkaroon ng office? Siyempre, nung una kasi, no, maraming nagda-doubt, okay? Na baka scam si Spotify, ganyan si Spotify. So nagbigay tayo ng assurance sa mga members natin, subscribers natin na kaya natin mag-open ng office, no? Meron tayong office, 'di ba? Actually, meron pa nga tayong office hub eh. Okay. 'Di ba? Para at least doon tayo mag-conduct ng mga meetings natin, ng mga presentations natin, 'di ba?
At least ma-meet nyo ako, makita nyo ako personal, no? Lalong-lalo na dun sa mga unang members natin, nagda-doubt kasi puro sa online lang eh. 'Di ba? Alam ng mga unang-unang members natin diyan na hindi lang sa online nyo ako nakikita, kundi pati sa offline. 'Di ba? Yung iba nga nami-meet ako every week eh. Pinapasyalan ako every week eh. Okay? 'Di ba? And yun ang pwede nilang um, magawa, no? Magawang aksyon para sa ating community. Mapasara yung ating office. Okay. Pangalawa, worst case scenario. Okay. So, yung iba sigurado, alam ko, nagda-doubt or nangangamba. Baka sakaling ipasara yung ating mga bank account. Okay. Worst case scenario po yan, ha? Okay. Pero ako, I don't think na magagawa nila yon. Kasi kung irereklamo tayo regarding sa AMLA, sabi ko naman, no, pagdating sa anti-money laundering, may mga backup documents tayo, okay, na enough proof para ma-justify lahat ng mga transactions natin. Okay? So, lahat po ng mga transactions natin, no, wala tayong magiging problema kasi meron tayong mga papeles eh. Meron tayong mga papers para i-justify lahat 'yan. No, at yung source of income natin, alam na makikita nila yan, no, ipapakita natin sa kanila na from international at meron talaga nagbabayad sa atin. Hindi tayo investment, guys, no? Hindi natin pinapaikot yung mga pera ninyo. Okay, hindi po ganun. Baka isipin ng iba, ganun po yung platform natin. And then, so yun nga, no, AMLA, yan yung ano na, pwede nilang ibato sa atin eh, papaklose yung ating mga bank account. Ngayon, worst case scenario ulit, ito guys sabi ko naman sa inyo, 2 steps ahead tayo kung mag-isip. No? Alam natin yung mga possible na pwede mangyari. At ready po tayo dyan, aware tayo dyan. Okay, handa po tayo. Sabi ko naman sa inyo hindi ko naman papasukin yung mga ganitong industry kung hindi po ako ready. Okay, lahat ng bagay, lahat ng ginagawa natin, no? No, pinag-iisipan natin, pinag-aaralan natin. Okay. Ngayon, worst case scenario na naman, no? Mapasara nila yung ating bank account. Okay, worst case scenario mapasara nila. Ginawa nila ng paraan, ayan, talagang gigil sila sa atin. Okay. So, ang tanging solusyon natin, okay, ang solusyon na magagawa ko dyan, okay, ang mga transactions natin, okay, yung mga suggestions ninyo through crypto, di ba? USDT in, USDT out. So, yun po yung magiging ano natin dyan, magiging action natin. Kung sakaling, okay, dumating sa point na ganun. Worst case scenario, guys, okay, alam naman natin, no, pagdating sa crypto, through contract address, magsisend lang ng pera sa contract address mo, mas secured yan. Although, kapag nasend mo na, hirap na, hindi mo na mababalik yan eh. Kahit magkamali ka lang ng isang letter or isang number doon, okay, hindi mo na mababalik yan. So, kailangan, pag dumating yung time na yon, guys kapag dumating yung time na yon, no, worst case scenario, kailangan siguraduhin nyo na tama yung mga contract address na ilalagay ninyo dun sa deposit and withdrawal details. Okay? Yun po siya. Yun yung ating magiging action dyan. Sabi ko naman po sa inyo, ready tayo. Magpapatuloy tayo kahit ano man ang mangyari. Okay, ready tayo dyan. Okay? Doon, hindi na tayo makikira or makakalabanin ng SEC na wala na silang magagawa doon. Okay. Ngayon, eto para at least mapanatag kayo. Kasi alam ko maraming ano dyan nagpapanik, no, nagwo-worry. Okay. Sabi ko naman sa inyo, kita niyo naman ako relax lang. Kasi alam ko yung mga at ready ako dun sa mga possible na pwede mangyari. Ngayon, eto. Okay. Ngayon, eto pa ang pwede nilang gawin. No? Worst case scenario po ulit. Okay? Worst case scenario i-down nila yung ating site. Mag-hire sila ng IT or programmer or hacker na ida-down yung ating site. Okay. Yan worst case scenario. Ewan ko lang kung gagawin niya ng SEC. No? Kung may kakayahan siya na gawin yan. Alam naman niya, maraming tao na ang kumikita dito at wala naman tayong linalabag na na batas no? Okay? So, kung dumating yung time na gano'n na i-hack, no, i-down yung ating site, ako magdududa ako dyan kasi hindi ko alam. Okay? Wala akong idea kung kaya ba nilang i-down yung ating site. Kasi yung mga hacker nga na discreet, na alam natin na magagaling, okay, na talagang kayang i-down yung mga government site, yung mga sikat na company na malalaki yung site or malalaki yung platform, okay, kaya nga nilang i-down Bakit yung sa atin hindi? Diba? Magmula March, may mga umaatake na sa site natin. Araw-araw yan. Okay?
Araw-araw po 'yan, no? May uma-attack sa ating site, iba't ibang attack yung ginagawa nila dito sa tracking, etc. Okay? Pero bakit hindi nila ma-down? Kasi secured ang ating site. Okay. At ako, sabi ko naman, hindi naman ako papasok sa ganitong industry kung wala akong knowledge. No? May knowledge po ako about sa security ng ating site. At nag-i-invest tayo dyan. Kasi kung madaling i-hack yung ating site, matagal nang wala ito. Okay? Noong una pa lang, lalo na usaping pera, no? Lalo na yung mga ibang hacker dyan na magagaling. Okay? Kuno, kaya nilang i-hack to. Kung magaling talaga sila. Okay. Yung government site na-hack po yan, di ba? Alam ko, nababalita pa yan eh. Pero kaya, bakit kaya tayo wala? Bakit kaya tayo hindi? Okay. Kita nyo po? Gets nyo po? No? Ready tayo dyan, guys. Yun lang naman yung kaya nilang gawin eh. Okay. Yun lang naman yung mga possible na pwede nilang gawin. At I don't think na magagawa nila. Di ba? So, ayun po. At sa mga patuloy pa rin nag-worry, no? Patuloy pa rin na nangangamba, guys, meron tayong solusyon. Okay? Naka-ready tayo sa mga pwede nilang gawin. At ako, kahit na anong mangyari, no, kahit na anong gawin nila, magpapatuloy po tayo. Okay. Alam ko marami ang umaasa at marami ang kumikita dahil sa platform ko. Wala naman tayong nilalabag na batas eh. Meron ba dito mga members natin, subscribers natin na hindi nabayaran, hindi nabigay yung mga pera nila, hindi nabigay yung mga payout nila, yung revenue nila? Meron ba dito? Okay. Meron ba? Wala naman. 'Di ba? Lahat binibigay ko, weekly pa nga eh. Okay, advance pa nga ako minsan eh. Okay. 'Di ba? Wala po tayong dapat ikabahala. Okay. Una sa lahat, 'di ba? Sabi ko naman, hindi ko naman sinasabing company ako eh. Hindi ko naman sinasabing corporation ako. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing partnership ako. Ako nga lang dito eh, sole proprietorship nga eh. Community nga eh. Sila na nagsabi, is not registered as a corporation. It's not registered as a partnership. 'Di ba? At hindi na necessary or hindi authorized na mag-solicit. Nagso-solicit ba tayo? Hindi naman na. Okay? Meron tayo subscription. Subscription. Oh, hindi ito investment. Hindi ito networking, guys. Okay? Baka nagkakamali po kayo na napasukan na na Zoom meeting, okay? Hindi po ito networking. Kung ang hanap niyo networking, mali pong platform, maling Zoom link yung napasukan ninyo. Hindi ka nga required mag-invite dito eh. Mag-refer dito eh. Anong kailangan mong gawin? Makinig lang ng music. Okay? Ganun lang kadali. Napakaraming ang no? Madaling source of or madaling pagkakakitaan sa online eh. 'Di ba? Through innovation, padali na ng padali, no? Yung paraan ng pagkita sa online. Ano ba yung kulang sa atin? Knowledge lang naman eh. Okay? Ako may knowledge ako. Pwede akong kumita kahit wala kayo. Through online. Okay. Pero bakit ko pinili na i-share to sa public? Kasi alam ko makakatulong ako sa kapwa ko. Okay. Hindi ako naging selfish. Gusto kong makatulong, okay, makapagbigay ng opportunities, no? Para sa iba. Ngayon, kung ayaw nila, wala namang problema eh. 'Di ba? Alam niyo 'yan sa mga members natin. Okay. Yung mga sumusuporta sa atin, nagbibigay ng commitment, binabalik ko rin pabalik. 'Di ba? Ganyan ako eh. Although yung mga iba, hindi ko na nare-replyan, na-chat ng personal. Kasi meron po tayong as of now 11,000 plus na member, no, sa ating FB group, guys ha. Ulitin ko, FB group lang 'yun. Paano yung sa FB page natin? Okay. Paano pa yung mga hindi pa kasali? Ang dami nagme-message sa atin araw-araw. So kung hindi ko po kayo ma-reply, wag po sana kayo magtampo. No? Wag po sana kayo magalit. Baka isipin niyo suplado na ako eh. Dati si Sir Fritz, sinasagot tawag ko eh. Dati Sir Fritz, nire-reply na ako agad eh. Ngayon po, marami na tayong ginagawa sa system, sa empleyado natin, sa finance team natin, sa pakikipag-bid natin, sa mga offers natin. Okay? Pinag-aaralan natin yung mga contract na nagdi-deal natin. Okay? Doon pa lang, ubos na oras ko eh. Okay? Yung mga additional features natin na pinaplano natin. Di ba? Yung mga plan natin, no? In the future. Ako, kahit gusto kong i-meet ko kayo agad, no? As soon as possible. Kung pwede nga lang mag-multiply ng katawan, ginawa ko na eh. Di ba? Okay. So, ayun po. Sana po wag kayong magalit kung hindi ako nakakapag-reply sa mga message ninyo or kapag minimension nyo ako.
Okay. Kaya nga po tayo nag-hire ng mga empleyado eh. Okay. Marami yan sila. Pakihintay nyo lang. Ulitin nyo lang sila. Kasi una sa lahat, kapag bago ka dito sa platform na to, okay, ang unang gagawin mo, guys, ito mag-join ka sa FB group natin. Sa FB group, pwede ka namang ano dun eh, mag-post dun eh. I-approve lang ng admin yun eh. At marami sa mga members natin sasagot ng mga katanungan mo. Okay? Kasi bakit? Yung mga leaders po natin concerned sa bawat isa. No? Kahit bago ka, kahit matagal ka na, mga coaches natin, mga admins natin. Okay? Lalong-lalo na yung mga nag-attend ng Zoom. Sasagutin ka niyan kahit na wala nga kinita sa iyo eh. Ganun po, no? Ganun tayo dito. Family ang turingan natin dito. Okay? Hindi yung puro pera lang ang nasa isip natin. Alam ko nung una, gusto natin kumita. Pero ngayon, concern na tayo sa bawat isa. Ako, concern ako sa inyo. Okay, kaya nga tuwing may concern kayo, may mga nire-raise kayo na concern sa akin, kaya nag-worry kayo, nagpapanik kayo. Ayoko nangyayari yun eh. Kaya nga ginagawa natin agad ng paraan eh. Bumaga lang site, ayusin natin. Okay, may mga issue, sasagutin natin agad. Ako po, galing ako sa meeting. Sabi ko nga sa inyo, this whole week, no, imimit natin yung mga merchants. Pero pinilit ko makauwi ng maaga para at least makapag-contact agad ng Zoom meeting. Kasi alam ko, marami ang nagtatanong no, sa mga group chat natin no, regarding dun sa issue. At ngayon, heto na, sinasagot na natin. No? Baka iniisip nyo, nagtatago ako eh. Hindi po. Okay? Patuloy pa rin akong ginagawa ko yung aking part para at least mapaganda pa yung platform natin. Sabi ko naman regarding sa mga ganyang issue, nung una pa lang, ready tayo eh. Okay. Alam yan ng ating mga coaches, alam yan ng ating mga admins, alam yan ng ating mga leaders. Lalong-lalo na doon sa mga laging nag-attend ng ating Zoom. Okay? So, ayun lang, no? Gusto ko lang magbigay ng address no, regarding sa issue na yan. At ready po tayo dyan, no? Huwag kayong mag-worry, guys. Nandito tayo, nandito ako. Kahit anong mangyari, magpapatuloy tayo. Ang dami kong sinakripisyo para sa platform na to, para sa community na to. At hindi ko ahayaan na ganun-ganun na lang kung sisirain nila. Doon sa mga naninira sa online, wala tayong pakialam dyan. Bakit? Patunayan natin sa kanila na legit tayo. Di ba? Na hindi totoo yung sinasabi nila. Di ba? Sa government, given na yan eh. Sila naman talaga unang magiging kalaban natin eh. Wala namang iba eh. Okay. Bakit? Kasi magkukos tayo ng economical sabotage. Imbis na nasa bangko lang yung mga pera ninyo, okay, ilalabas ninyo. So, subscribe nyo dito kasi malaki kita dito eh. Okay. Bakit ba meron mga ganitong platform na malaki kita? Sa online ngayon, napakabilis kumita eh. Mag-share ka lang, mag-online selling ka lang, maging vlogger ka lang, di ba? Magturo ka lang, maging online teacher ka, English teacher, maging virtual assistant, maging freelancer. Okay. Yung mga normal na tao nga, gagawa lang ng video, di ba? Content, kikita na. Sabi nga yumayaman sa pagiging vlogger, gagawa lang ng video. Bakit yung mga artist? Gawa ng kanta. Kung hindi sila kumikita dito, bakit ba napakalupit? No, napakahigpit no pagdating sa stream ng bawat kanta. 'Di ba? Meron ko copyright issue. Nagkakasuhan pa nga sila eh. Pare-pareho silang artist. 'Di ba? Bakit ganoon? Kasi may pera dito, no? Every centavo sa kanila napaka-importante. Every stream para sa kanila napaka-importante. Ewan ko ba sa bansa natin, patuloy tayong pinapahirapan, no? Kailangan pa natin magtrabaho ng 8 oras para lang kumita ng 300 pesos, 400 pesos. Sa online, yung 400 pesos, pwede mong kitain sa ilang minuto lang. Totoo po. Ano ba dapat gawin? Knowledge. Knowledge lang naman kailangan eh. Doon ka dapat mag-invest. Yun yung totoong investment. Pag may knowledge ka, di ba? Alam mo kung ano yung mga gagawin mo. Katulad ngayon, nasa Zoom ko kayo. No? Nag-attend kayo ng Zoom. Tama yan. Kasi kailangan aralin nyo muna eh. No? Magkaroon muna kayo ng idea. Di ba? Kung ano ba yung pinapasok ninyo. Ang hirap kasi sa ating mga Pinoy. No? Talagang pag nag-decide tayo, diretso ng diretso eh. No? Walang makakapigil sa atin eh. No? Kahit nga nabigay na ng sign si Lord, okay, wala pa rin. No? Kasi yung mindset natin, yun na eh. Di ba? Hindi mo na natin aralin. Hindi mo na tayo mag-research. Okay? Hindi mo na tayo magtanong-tanong. Di ba? So, ang kalalabasan, magiging negative, magiging pangit yung outcome. Pero kapag inalam nyo muna,
Okay. Kung paano yung tamang process, tamang procedure, wala magiging problema. Walang pinagkaiba yan kapag kukuha ka ng ng paper sa government, 'di ba? Meron tamang procedure eh, 'di ba? O dito muna step 1, step 2, step 3. Kapag nilaktawan mo agad, mali ka na agad. Okay. Yung step 1 sa ground floor. Okay. Step 2 nasa fifth floor. Pupunta ka agad sa fifth floor, no? Pagkadating mo sa fifth floor, sasabihin sa'yo, doon po sa baba mo, napagod ka na agad, mali na agad, no? Ganun tayo eh, no? Bara-bara tayo kung dumiskarte, kung gumalaw. So, tama ang ginagawa ninyo, lalong-lalo na dun sa mga nandirito sa ating Zoom. Okay? Thankful ako dahil at least na-remind kayo na maayos ng inyong mga um, or kung sino man yung nag-introduce sa inyo about sa platform na to or kung sino man yung nag-refer sa inyo. Okay? Regarding sa SEC advisory na yan, ayan, na-address ko na, no, nasabi ko na sa inyo, okay, inform nyo na lang yung mga members ninyo. Naka-record po itong ating Zoom. Pwede nyo kunin sa akin. Okay. Pwede nyo i-cut para at least ma-send sa kanila. Okay? Kasi kung ako nag-worry, nagpapanik, di ba? Eh, malaki problema yan. Eh, bakit, eto lang ako, no? Chill lang ako. Bakit? Kasi ready tayo. Handa tayo sa mga possible na mangyayari. Sabi ko nga sa inyo, 2 steps ahead tayo kung mag-isip. Okay. Hindi tayo overthinker. Guys, alam lang natin, no? Inaalam lang natin yung mga possible na pwede mangyari. Okay? So, ayun lamang. Ha? At maraming salamat, no? Sa mga members natin na nandirito.